Hello Aquarius, welcome sa iyong monthly reading. Check na natin kung ano yung mga mensahe, mga dapat malaman, balita, energies. Clouds, sun, clover. Uy, ang ganda to ah. Dog. Uy, labas na labas. Nakakatatlong sign na may dog. Something about dog, baka year of the dog, hindi ko alam. Or mahilig sa dog, or something related sa pet also, particular sa dog. Dog is about friends, loyalty, obedience, support. Positive yung mga baraha mo. Ang negative lang dyan yung clouds. Mamaya pag-usapan natin yan. Latag muna natin to. Meron kang change. Sensational. Wow, sensational ah. Ganda niyan. Certain. Oh. Intention. Tarot cards mo, meron ka ritong 10 of snowflakes. By the way, shoutout kay Fully Booked. Ito yung mga bagong text na nakuha ko sa kanya recently, sa kanila. Fully Booked the Block SM North EDSA. Ito yung pinaka-latest kong purchase sa kanila, yung Disney Fairies, ayan, at saka archetype cards. Meron ka 10 of snowflakes. Ano to? Si 8 of sunbeams. Fairy of fairy golds. Companion of feathers. Companion of feathers reversed si ano yan. Ito si 10 of cups. 8 wands reversed. Queen pentacles reversed. Page of swords reversed. 10 of feathers, 10 of swords upright. 10 of swords upright. And then, meron kang 8 of sunbeams, which is 8 of wands. So, yung mga numbers na meron, lumalabas sa cards, merong 6, 31, number 2, 18, number 10, number 8, number 10 again, at saka number 7. Kung kailangan mo man yung mga numbers na yan. Mga zodiac signs na nandito sa cards mo, pero kahit ano naman, banggitin ko lang yung mga lumalabas. Pwede may mga water dito, merong fire, oo. Actually, lahat kasi meron ditong water, fire, earth, fire, air, fire. Pero dominant yung fire. Okay, so Aquarius, meron ka kasing clouds dito. Itong clouds na ito, actually, temporary situation lang naman tong clouds. Kasi di ba yung clouds, ang bibilis nilang mag-form sa isang lugar, pero mamaya, pag tumingin ka, iba na yung form or wala na yung clouds doon. So, obscurity, pwedeng period ng pagiging uncertain, pagiging confused. Ito yung period ng kawalan ng clarity.
pagkakaroon ng mga doubts, worrying, no? Pag-iisip. O, kasi nga, parang may mga bagay dito na question mark pa. Pero, dahil lumitaw yung sun card, sabi ko nga, temporary situation lang yan. Ganun kabilis magbago yung yung mga clouds, 'di ba? So maybe ito yung mga bagay na unpredictable, no? Pwede ngayon ganyan ang itsura niyan, ganyan ang sitwasyon, pero mabilis din naman magbabago 'yan. And eventually yung period ng confusion, negativity, kawalan ng clarity, doubt or uncertainty ay manoneutralize din yan ng sun card mo, which is magkakaroon na ng finally ng answers ng clarity. Okay? At kung ano man yung magiging outcome ng situation mo, take note, positive yan, sun card ito. O di ba? Ito yung card na nagsasabi na mayroong success, victory, happiness, truth, warmth na paparating para sa iyo. Magiging masigla na uli yung lahat. Kung meron mga pagtumal, pagbagal dito, kung meron mang parang parang nagda-doubt ka pa. So, yan, lahat yan, mabibigyan ng kasagutan, mabibigyan ng clarity. Okay? Malakas na source ng energy ang sun eh. So, kung may pagtamlay sa, kung ano man yan, sa career mo, sa pera, sa negosyo mo, ito na yun. No? Babalik uli yung lakas, yung sigla. No? Babalik uli yung power. O kung naghahanap ka ng kaliwanagan, ito na nga yun. Kasi nga, dito yung mga doubts, confusion uncertainty. Makiklear din yan ng araw. Mabibigyan lahat ng answers. No? So, meron ka rin clover. Clover is associated sa luck. So, ito na naman yung mga opportunities na paparating sa iyo, Aquarius. Ito na naman yung pwede kang mag-take ng chance. Yung gambling, luck, ayan, hope, happiness. Ganda. Ito lang yung challenging mo, pero mild pa yan, no? And short-lived lang naman. So, goods na goods pa rin. No? Positive, successful pa rin ang outcome mo. Meron ka pang swerte, dyan pa yung mga opportunity sa'yo, no? So, mataas yung chances mo talaga kung akong titignan. Or meron kang, hindi lang isang pagkakataon, no? Kasi ito pwede kang magbaka sakali Samantalahin mo yung magandang timing, yung mga opportunities mo na yan. So, ayun na nga, yung binanggit ko kanina about the dog is about loyalty, friendship, o baka ito ay someone, kung sino man tong tao na to, pwedeng kaibigan mo, kung sino man, katrabaho mo. Ibig sabihin itong tao na to, pwede kanyang, kumbaga makakapag-rely ka rito na hindi kanya tatraydurin. Kasi nga loyal yan sa'yo Ayan trustworthy. So syempre bago tayo magtitiwala sa mga tao, depende kung ano yung pagkakatiwala mo. Make sure muna na kilala mo na yung tao. Huwag ka pa rin masyadong maging kampante, yun lang yun. Lalo na sa pera. Diba? Sa kabuhayan mo. Sa mga naipundar mo. Pero kasi ito sinasabi nito, yan, pwede ka namang magkaroon ng bagong kakilala. Eventually, itong kakilala mo na ito, baka maging, loyal na kaibigan. O, diba? Pwede rin naman. Ito ay friendship pagpo-promote ng positivity Okay, basta itong tao na to or kung sino man to, maasahan mo siya na na loyal to sa iyo, na susuportahan ka niya. Okay. O baka naman ikaw tong loyal, 'di ba? O loyal ka diyan sa company niyo, pwede naman. So ito yung commitment loyalty yan Kung sinabi mong loyal ka ron, 'di ba? Mag-stick ka doon. Through thick and thin, hindi ka alis, 'di ba? Yun O ano man ang mangyari,
Di ba? Friendship man yan or kung ano man yan. Mukhang ipoprove mo yung loyalty mo dyan kung ikaw yan. So, itong mga next cards mo, meron kang change. Wow. So, eto na yung magagandang pagbabago. Aquarius, ayan. Merong turning of the leaves. Alam mo yung parang Wheel of Fortune, tapos may clover ka. Ang ganda. Feeling ko lang ito yung pagta-transition mo. Ayan, magbo-bloom ka, oh. Sabi dito, magiging sensational ka raw. O, di ba bongga? Oh. Merong magandang shift na mangyayari sa'yo, eh. According dyan sa... Iba yung cloud na yun, yung nafe-feel ko guys, parang pagta-transform din yun. Kasi sabi ko, nag-iiba-iba ng form yung ulap, no? Yun lang, pwede kasing short-lived. Yun lang naman yung disadvantage ng clouds. Kasi di ba, hindi naman ganun katagal bago ewan ko, gano'n ba katagal bago mag-change yung form ng cloud. So, depende, hindi ko alam. Hindi ko napag-aralan yan dati sa school. Pero, ang alam ko lang, pabago-bago sila ng itsura. No? May hahalin tulad mo yan. Pwedeng yung sitwasyon, pabago-bago. So, ibig sabihin, kung pabago-bago yung situation mo, kailangan mong makapag-adapt doon sa situation mo kasi pabago-bago eh. Pwedeng nakaka-stress yan para sa'yo, di ba? So, basta merong magandang pagbabago rito, actually magbo-bloom ka, magiging sensational ka, o, di ba? Bongga. May mga bagay, may magagandang bagay mag-unfold para sa'yo. So, ayan na nga yung mga opportunities mo. Ayan yung happiness, success. Diba? O, nakikita ko rin dito, grounding, pagiging center of attention kasi nga mag-shine ka, mag-glow up ka, mag-bloom ka. O may stability rin dito kasi may grounding eh. Ganda. Itong intention card is pagsisimula. No? Setting your intention and then pagpa-follow through doon sa intention mo. So, hindi sapat na nagsiset ka lang ng mga goals mo, ng intention mo. Kailangan may follow up, merong sundot, may kilos, no? So, yan, nakikita ko dito may mga bagay na mag-unfold para sa'yo, magaganda yan, at may mga bago kang sisimulan. Okay? Pwedeng start nga ng friendship, start nga ng pwedeng contract, no? Depende sa inyo eh. Wow naman, Aquarius, nakikita mo ba to kung gaano ka-happy? So, pagkalipas ng ulan, pagkalipas siguro ng storm, pagkalipas ng period ng uncertainty, pagiging cloudy, ayan na ang araw. Wow. Tignan mo naman yung mga cards mo. Oh, di ba usually madalas yung clouds ay symbol ng pwedeng rain, di ba? Minsan. Pero minsan cloudy lang talaga. Pero pagkalipas ng mga ulap na yan sa sitwasyon mo, ayan na ang araw, ayan ang haring araw na napakalakas. So, napakatindi ng sinag mo. Yung sabihin, you are stronger. Nag-level up ka, no? You reclaimed your power. Pwedeng fame, pwedeng success. Ayan na, oh. Yung rainbow, ito yung rainbow after the rain card, which is, ang ibig sabihin, yung mga difficult, nalagpasan mo na. At heto ka na sa better days. Okay, yun yung simbolo ni Ten of Snowflakes, no? So, most of your problems are behind. Tapos na yung mga panahon na mahirap, no? At ito na yung panahon ng success, ng happiness, ng completion, ng wish come true, na okay na ang lahat. Okay? Ano pa? Oo, kung nagkaroon ng pagbagal dito, kasi maaaring magkaroon ng pagbagal eh.
Pero sabi ko nga, kaya lang naman bumagal kasi siguro mahirap yung situation. Pero eventually, magiging okay din with the Sun card. Ito yun yung happy ending card ko eh. Pag nakita ko to, alam ko na kagad. No? So, mapa sa career mo yan, sa relationship mo, sa love life mo. Sa tingin ko, magkaroon man ng mga stormy, cloudy, na mga pagkakataon. Sisilip uli yung haring araw, sisilip uli yung rainbow. Magiging clear uli yung skies eh. So, ibig sabihin nun, masusurvive mo yon, malalagpasan mo yung mga hardships, magiging okay din yung sitwasyon mo. Kasi nga meron ditong ayan no, turning of the leaves. Nandyan yung magbo-bloom ka, nandyan yung stability, di ba? Nandyan yung new beginning, nandyan yung opportunity. So lahat ito positive. Magkaroon man ng pagbagal dyan, nakikita ko, basta sure ka doon sa sa goals mo. 'Di ba meron akong sinabi rito about pagsiset ng intention or goals na kailangan sundutan mo, no? Kailangan may follow up, hindi pwedeng wala, no? So yan, nakikita ko most likely may hit mo yung goal mo eh, target mo eh. Okay, wag ka lang madidistract, malilihis sa attention, ha? So yun yung nakikita ko. Ano pa? Fairy of Fairy Golds. Ito ay May tendency kasi na ma-distract ka. Yan. Ang pinaka nakikita ko lang na parang warning sa'yo rito, kung malihis ka ng landas or ma-divert yung attention mo. Aquarius, you have the tendency na ganun. So, pag nangyari yun, malalayo ka dun sa target mo eh. Pwedeng hindi mo makuha yung target mo kung madidistract ka. Kaya i-avoid mo yung mga distractions. Okay? Stay focused dun sa iyong goal. No? Yun yung susi dito. Okay? Ano pa? Companion of Feathers. Delays eh. So, more on yung mga nakikita ko rito is delays. Siguro yun yung dala-dala rin ng clouds kanina. Pero sabi ko nga, makiklear din yung mga yan. So, when it comes to dun sa mga ina-expect mo, mga email siguro, phone call, or pagta-travel, sa anything na ina-expect mo, maaari lang naman magkaroon ng delay. Okay? Pero sabi ko nga, lilipas din yan, manoneutralize din yan, magiging okay din yung mga bagay-bagay. Okay? Siguro, kailangan mo lang maghintay saglit. Sabi ko nga, yung cloud, hindi naman ganun katagal, magbabago rin eh. Kasi may magagandang pagbabagong paparating dito. And eventually, masisimulan na yung mga dapat simulan kasi may mga new beginnings akong nakikita dyan. Sa pera yan, sa business, sa career mo, ewan ko, or sa love life, depende ko saan tumutugma sa inyo. Ten of Feathers is something na matatapos na. Near completion na. Actually, completion yan eh. Papunta ka na dun sa completion. Ayan, may dalawa kang 10. 10 kasi is completion. Dulo na ng cycle. May mga mag-e-end dito, possible. Meron ka ring mga matatapos, ma-accomplish. End ng cycle, tapos meron na naman panibago. Yun yung nakikita ko. Finally, matatapos na itong mga burdens. So, diba sabi ko nga, matatapos na yung period na mahirap. Mapapalitan na yan ng paggaan, ng improvement, ng masasayang araw, no? So, ano na yan eh. Kumbaga, final chapter na ng hirap, tapos pa-transition ka na kasi may turning of the leaves na may changes na magaganda. Basta ikaw ay hindi susuko, alam mo yun. Ito yung card na mararating mo yung gusto mong marating. 7 of Wands ito.
Ito talaga yung ano hindi ka susuko paglalaban mo talaga, ipupush mo talaga. Kaya nga magsasucceed ka dyan. Kahit gaano karami yung obstacles dyan, palaban yung energy mo. Ayun. Hindi, wala sa vocabulary mo yung magi-give up ka. So, congratulations in advance. So, ayan na, lumitaw na yung Wheel of Fortune. Na-delay lang yung mga magagandang changes na yan, pero hindi mapipigilan. Darating at darating pa rin. Na-delay lang. Okay? Ayan na nga yung mga delay, di ba binanggit ko na. So, ka mag-alala kasi OTW ka na dyan. OTW na yung mga magagandang bagay. So, sa love life mo, yun nga sabi ko, happily ever after pa rin to Siguro meron kayong storm na pagdadaanan, problemang pagdadaanan, period na pagdadaanan ni person mo. Oo, nakikita ko rito, maaaring mawalan kayo ng communication, magka-problema kayo, magkatampuhan kayo. Pero sabi ko nga, mareresolve pa rin Manunumbalik yung sigla, yung happiness. O, ito na yung sign na magkakaayos kayo, magiging together again, magiging masaya na uli. Kasi nga, hindi naman kayo magpapadefeat doon sa mga pagsubok na yan. Ilalaban at ilalaban yung relationship ninyo. Cycles lang talaga, alam mo yun. Dumaraan talaga sa cycle, sa mga pagsubok. Pero masusurvive. Okay? O yung iba, blooming pa nga kayo. O limbawa, nagkaroon kayo ng problema, tapos nung nag-come back together na kayo, mas stronger na. Mas lalo pang nag-bloom yung relationship ninyo, nag-grow pa lalo yung love, no? So, yun yung mga nakikita. Actually, magandang transformation. So, tignan na natin yung hidden side ng person mo. Ang mga attributes niya, positive man ito or negative. Tignan lang natin, ha? By the way, kung nagugustuhan nyo itong aking suot na bracelet, may iba-ibang kulay po ito. Tingnan nyo na lang po dyan sa screen or dun sa description sa ibaba kung saan po ito mabibili. Mura lang po yan, may iba-ibang colors. So, ito yung red, meron tong green, yellow, citrine, meron ding black, blue. Okay? And maraming salamat sa lahat ng nag-follow, subscribe. Kung bago kayo, don't forget, patap na rin po yung bell icon para updated po kayo sa ating mga bagong readings. Thank you rin sa lahat ng suki. Nag-avail ng promo ko hanggang June 21 lang po yan. Okay? Sige na nga, kunin na natin. Yung nagpupumilit Tatlo lang dapat yung kukunin ko. So, ano to? Meron siyang visionary, child wounded. So, meron siyang tatlong negative attributes dito tsaka isang positive, So, unahin na natin tong si, visionary. Sabi dito, wow, visionary, parang si teka lang, sino ba yung hahalin tulad natin? Paano ko ba explain yung visionary sa Tagalog? Ano ba yan? Ang hirap naman yan. Alam mo yun, parang itong person mo, Aquarius, pwedeng meron siyang ability to see beyond. Advance ba? Oo. Bago, kumbaga, tayong mga ordinary, pwedeng hindi pa natin to nai-imagine sa ngayon, hindi pa natin na-visualize, na iisip. Pero meron siyang ganong talento siguro, gift, no, na na-envision niya na kagad yung mga bagay-bagay. No? So ito may pagka-advance mag-isip itong person mo. Or gift niya yun, no? Baka may pagka-psychic siya, alam mo yun. Intuitive. Ano pa? Tsaka may mga magaganda siyang vision alam mo yun, yung parang, usually ito yung characteristics ng mga nagiging famous or nagiging leader.
Yan. Pwede siyang may mga ganun, positive na attribute na ganyan. Pumunta na tayo dun sa mga negative attributes nitong person mo. Hindi ibig sabihin na masamang tao yung person mo porque may negative attributes. Lahat naman kasi tayo, take note. Lahat tayo ay binubuo ng maraming archetypes. Meron tayong mga positive and negative attributes. So ito yung ilan lamang na huhugutin natin. Siyempre hindi pa ito yung lahat. Di ba? Ito lang yung mga iilan na mahuhugot natin. At least, makita mo, malaman mo. So, ayan, itong person mo, isa sa hindi niya magandang attribute, yung kapag hindi naging successful yung mga ginagawa niya or hindi naging okay yung relationship niya, mahilig siyang isisi yun. Isisi yun doon sa past niya, sa mga past wounds niya. Okay, yan yung isa sa negative attribute niya. Ano pa? Kumbaga, instead na sisihin niya yung sarili niya iba eh. Parang ibiniblame niya doon sa past niya yun eh. So, parang yun ang intindi ko. Ito naman, isa pang negative niya. Mahilig siyang parang angel-angelan. Parang mukhang inosente. Mahilig siyang tumakas. Alam mo yun, kapag minsan alam niya may kasalanan siya, guilty siya. Parang ipoproject niya na innocent siya. Ito rin yun eh, parang kawalan ng accountability. Di ba sabi ko nga, kapag nag-fail yung mga connections niya, yung mga ginagawa niya, instead na isisi niya yun sa sarili niya, sa ibang bagay niya or sa past niya sinisisi or sa ibang tao. O di ba? Meron siyang ganong sakit. Ito rin eh. Mahilig siyang magpanggap na innocent para hindi makita yung kalokohan niya. O di ba? Ayan falsely claiming to be in touch with angelic guidance. Kuno-kuno may nakaka-connect siyang mga ganyan-ganyan na beings. Kahit wala naman talaga. Para lang magmukha siyang cool or angel sa paningin ng iba. Di ba? Ano pa? Nako, ito yung gambler na negative energy kasi mahilig siyang mag-rely sa swerte. Ayan Relying on luck rather than hard work. Ayan. So instead na mag-work para maging mayaman siya, successful siya, pwedeng nagre-rely na lang siya sa yung mga tsansa-tsansa na lang, ganyan. I hope wala naman hindi siya mahilig sa mga bisyo or SUGAL, no? Kasi pwedeng ganun eh. So, itong mga susunod na cards is Aquarius para sa'yo. Para sa iyong healing or malaman mo ano yung mga dapat mong baguhin para matanggal yung mga blockages mo. Okay? Maganda na huwag kang maging in denial kung sakaling totoo yung sinasabi ng baraha. Surrender outdated beliefs about yourself. Meron ka ng mga kailangan mong baguhin when it comes to your mindset, Aquarius. Ayan Let go of limiting ideas about yourself that originate from the past pa raw. Wala na, outdated na nga yan eh. Kung ano man yung mga iniisip mo na yan tungkol sa sarili mo, hindi na yan hindi na updated yan, Jurassic pa yan. Okay? Nagbabago ang panahon eh, 'di ba? So dapat nag-a-update ka rin. Okay? Then you can own your power and soar in your life. Basta na-surrender mo na yung mga outdated beliefs na yan sa sarili mo. Matatanggal yung blockage. Ano pa?
surrender to non-action. Ito iba naman to. Ang ibig sabihin nito, ito yung time na hindi ka mag-take ng action. Ayan o. Ito yung time to be still and not act. Kasi hindi naman sa lahat ng oras meron tayong kailangan gawin eh. So ito yun. Simply breathe and focus on your power. Let others come to you. So hayaan mo mag-unfold, hayaan mo kusang mangyari. Pero others pwedeng mga tao yung pinapatungkulan dyan. Siguro related dyan sa particular person na kakonect mo. Okay? Wala kang dapat gawin about this person. Hayaan mong mag-unfold ng natural yung mga bagay-bagay tungkol dito sa person na to. Hindi mo siya dapat kulitin, hindi ka dapat maunang, alam mo yun, wala kang dapat gawin. Hayaan mo lang mag-unfold muna. Surrender obsessive thinking. Ayan. Kung na-obsess ka man about a person, a situation, turn the dilemma over to spirit. Sabihin, i-surrender mo sa divine. Okay? Doing so will help bring you clarity or even solve the problem. So yan, yung sobrang pag-iisip mo about something or about a situation, about a person, yun yung isusurrender mo. At saka yung mga outdated beliefs about yourself.